So mga sign na tama ang napili mong lalaki. Tandaan niyo mga kamamay, nasa inyong tamang pagpili kung paano kayo uunlad, kung paano kayo magiging masaya, kung paano kayo magiging maligaya. Kaya sa video ito mga kamamay, sasabihin ko sa inyo ang mga katangian ng isang lalaki kung ito ay tama ukol sa inyong pagpili. Okay? So mga kamamay, huwag natin masyadong patagalin. Ano nga ba yung mga sign na tama ang lalaki mong pinili? So number 1, may takot siya sa Diyos. Mga kamamay, inuna ko to sapagkat ito yung pinakamahalaga. Ang isang lalaking may takot sa Diyos ay takot din niyang gumawa ng kasalanan. Kung ang isang lalaki niyayaya niyang magsimba tuwing araw ng linggo, magpasalamat ka. Napakaswerte mo sa kanya. Sapagkat nowadays, bibihira na yung mga lalaking yayayain ka na magsimba. Kasi karamihan sa mga kalalakihan ngayon, hindi sa simbahan ang yaya eh. Kung saan-saan. At kayo naman, payag lang ng payag. Kung papansin niyo mga kamamay o kung makakahanap kayo ng isang lalaki na sa simbahan kayo yayayain, na sa simbahan kayo iimbitahan, sigurado ako, hindi kayo maliligaw ng landas. Malaki yung chance na tama ang pinili mong lalaki. Tama yung kinikilala mong lalaki. Kaya mga kamamay, isa yan sa number 1 sign na sasabihin ko sa iyo na tama ang lalaking pinili mo kapag ang isang lalaking ito ay may takot sa Diyos. So number 2, yung lalaking pinapatunayan niya yung kanyang mga salita. Huwag tayo doon sa mga lalaking puro pangako, puro promises, puro salita. Okay? Nakakaumay yung ganun mga kamamay. Paasahin lang kayo, pasasabikin lang kayo. Pero at the end of the day, wala ka naman palang aasahan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na puro kayabangan lang ang alam. Sasabihin, marami siyang kayamanan. Sasabihin, marami siyang pera. Oo nga, makikita mo, meron siyang sasakyan, meron siyang magagarang kasuotan, ikaw naman naniwala sa kanya. Anong ginawa mo? Sumama ka. Ibinigay mo ang lahat-lahat sa iyo sapagkat naniwala kang marami siyang pera. Mayaman siya, pero hindi mo alam. Okay? Kaya pala siya nanliligaw sa iyo, gusto ko lang yung makuha. Tapos yung palang kanyang gamit na kotse, yung kanyang mga kasuotang sinusuot, is ano lang pala, panghiram lang pala sa kanyang tropa, sa kanyang kaibigan para lamang makuha ang matamis mong oo. Kaya mga kamamaya, huwag kayong maging gold digger. Kailangan, ang mahalaga sa isang lalaki is marunong siyang magtapat, magsabi ng katotohanan, hindi lang purong masasarap, matatamis na salita, kundi kailangan dapat yung mga sinasabi niya tumutugma sa kanyang mga ginagawa. Napakahalaga niyan. At kung ang isang lalaki ay sinungaling, at kung ang isang lalaki ay hindi niya kayang patunayan yung mga bagay na sinasabi niya, pues, sana maaga pa lang, matauhan na agad kayo. Okay, diyan pa lang, kung nagsisinungaling na sa iyo ang isang lalaki, sa una pa lang ninyong pagkikita at pagkakasama, layuan mo na. Okay, red flag po yan mga kamamay. Okay, so next, yung lalaking marunong mag-ipon. Tandaan nyo mga kamamay kapag ang isang lalaki ay marunong mag-ipon, kapag ang isang lalaki ay marunong mag-imbak, napakaswerte mo dyan. Okay, kabaliktaran nito. Kapag nakilala mo ay isang lalaki na bulagsak sa pera, na hindi matirhan ng pera sa bulsa, sira, kawawa, kinabukasan nyo dyan mga kamamay. Mag-isip kayo. Kung ang isang lalaki ay puro na lamang kung ano-anong pinagkakagastusan, kung ano na lamang bagay ang kanyang pinagbibili, sigurado ako kawawa kayo. Huwag niyong piliin yung mga lalaki na hindi marunong mag-ipon. Sapagkat ang mga yan ay ubus-ubus biyaya. At baka mamaya pagdating ng panahon na sa halik na silang mag-provide, maobliga ka na ikaw ang kumayod. Hindi na nga nakakatulong yung lalaki, humihingi pa ng pera. Hindi na nga nakakatulong yung lalaki, sakit pa sa ulo. Kaya mga kamamaya, kung ang mapipilit makikilala niyong lalaki ay magaling at marunong mag-ipon, dyan pa lang magpasalamat na kayo. Blessings po yung mga ganong klase ng lalaki. Kaya ngayon, ang mga kalalakihan, kailangan dapat nag-iipon sapagkat sila ang haligi ng tahanan.
Sila ang provider sa pamilya. Kaya mga kamamaya, talasan nyo ang pagpili, taasan nyo ang standard. Para sa ganon, hindi kayo magsisi sa bandang huli. Napakahirap ng mga kamamay. Kapag ka ang pinakasalan mo, kapag ka ang nakilala mo ay gwapo, maganda lang, okay, wag sana kayong mabubulig sa ganyan. Piliin nyo muna kung ano yung katangian, yung ugali, at sigurado ako, hindi nyo pagsisisihan. Yung itsura, bonus na lang yan mga kamamay. Yung gwapo, bonus na lang yan mga kamamay. Lagi nyo palaging uunahing tingnan is yung mga katangian ng isang lalaki. Gwapo nga, manloloko naman. Gwapo nga, hindi naman marunong mag-ipon. Gwapo nga, wala namang pangarap sa buhay. Kaya mga kamamay, sinasabi ko palagi sa inyo, piliin nyo yung mga lalaking kayang mag-provide. Hindi lang yung kaandyan lang kapag naramdaman yung init ng katawan. Nandyan lang kapag gustong alam nyo na. Di ba? Kaya mga kamamaya, sinasabi ko sa inyo, bago kayo magsisi sa bandang huli, pairalin yung utak ninyo, wag lang ang puso at yung mga mata nyo. Okay? So next, yung lalaking mapagpasensya. Isa rin to mga kamamay. Napakaswerte nyo na kapag nakakilala kayo ng isang lalaking mapagpasensya. Kamamay, ba't naman suswerte? Mapagpasensya lang naman ang lalaki at maraming ganyan. Alam niyo mga kamamay, pag sinabing mapagpasensya, kahit na sobra-sobra na ang inyong katoksikan, kahit na sobra-sobra na ang kasamaan ng inyong mga ugali, is nandyan pa rin siya. Tinitiis pa rin niya yung ugali mo na napakakitid at napakadumi. Dapat magpasalamat kayo sa mga yan, mga kamamay, sapagkat hindi dapat pinagtitiisan yung mga ganyang klase ng ugali, puro katoksikan na lang. Pero kung ang isang lalaki, mapagpasensya, iniintindi ka niya, iniintindi niya ang sitwasyon, iniintindi niya lahat ng bagay sa iyo, ay napakaswerte mo. Kahit na yung ugali mo, kahit na yung karakteristik mo is basura, at nandiyan pa rin siya, pasalamatan mo, bibihira na yung ganyan. Kasi ngayon, sa mga kalalakihan, kapag ikaw ay red flag sa kanila, papalitan ka kaagad ng mga yan. Kapag hindi nila nakakita hindi kayo nagbabago, papalitan na kaagad kayo ng mga yan. Pero, kung sabi ko nga, nagtsatsaga sa inyo, kahit napakabasura ng ugali ninyo, dapat nagbabago rin kayo. Dapat ini-improve nyo rin ang ugali ninyo. Huwag nyong hayaang maubos ang pasensya ng isang lalaki bago nyo makita yung kahalagahan nila. Kaya mga kamamay, dapat maaga pa lamang, ayusin nyo na rin ang ugali ninyo. Huwag kayong basta-basta na lamang magsasalita, lalo na kung mga pabalang, lalo na kung medyo masasakit. Okay, mag-approach kayo kung may gusto kayong sabihin sa kanya ng maayos. Hindi yung sisigawan nyo. Ang lapit-lapit lang, sisigawan nyo pa. Okay, pwede naman pag-usapan yung mga bagay-bagay. Lagi kang sumasagot, pasigaw pa. Kaya mga kamamaya, kung ang isang lalaki ay palaging nagtitiis sa inyo, mapagpasensya sa inyo, pasalamatan nyo yan sapagkat yan ay isang ugali ng isang lalaking hindi kayang gawin ng sino mang lalaki. Bibihira na lang yung mga ganyan, kamamay. Okay? So next, yung lalaking pinapriority ka at inuuna ka. Tandaan niyo mga kamamay, napakaganda rin itong katangiang ito pagdating sa isang lalaki. Yung tipong kaya niyang i-give up ang lahat para sa iyo. Kaya niyang itigil ang lahat para lang unahin ka. Yan yung isang katangian ng isang lalaki na talagang ipagpapasalamat mo talaga sa puong may kapal sapagkat palagi kanyang inuuna. Hindi kanya pinanghuhuli sa priority. Okay? Kaya mga kamamay, kung makikita nyo na ang isang lalaki ay focus sa iyo, lagi kanyang tinatanong, lagi kanyang inuuna, pinapriority, magpasalamat ka sa taas. Sapagkat isa yung sign na nasa tamang lalaki ka. Okay? So next, yung lalaking walang bisyo. Yes, mga kamamay. Siguro sa isang daang lalaki, lilima na lang yung mga lalaking walang bisyo. Ganyan kahirap hanapin yung mga lalaking walang bisyo. Kaya kung ikaw ay nakasumpong sa asawa mo na siya talaga ay walang bisyo, hindi nang bababae, hindi naninigarilyo, hindi nagiinom ng alak, talagang napakaswerte mo. Sana all, mapapasana all ka na lang mga kamamay kapag kaganyan. Bibihira na talaga Karamihan ng lalaki ngayon, makikita mo, asbok na asbok. Hagubhob na hagubhob yung usok dahil sa kanilang mga yosi. Tapos makikita mo, palaging nasa inuman. Sakit sa ulo. Wala pang sinaing. Tapos hindi pa umuwi, hindi pa nagluluto. Pagdating mo galing trabaho, ikaw pa rin magsasahing, ikaw pa rin magluluto, di ba? Nakakahiblad yung mga ganyang klase ng lalaki, mga kamamay. Kapag kayang mga lalaki yan ay puro bisyo.
Hindi na nila inuna ang gawaing bahay, okay, ang malasakit sa inyo. Sigurado ako mga kamamay, kapag kaganyan ng isang lalaking maraming bisyo, malamang nasa maling tao ka. Pero kung yan ay walang bisyo at ikaw ang inuuna, pinapriority, nasa tamang tao ka. Yun ang isang sign mga kamamay. And last, yung isang lalaking proud, masipag, at hindi ka ikinakahiya. Tandaan niyo mga kamamaya, kapag kang isang lalaki ay masipag, kahit pa na hindi gwapo, dadaigin niya yung mga gwapo. Daig ng masipag, ang gwapo, tatandaan niyo yun mga kamamay. Gwapo ka nga, batugan ka naman. Mas gusto ko pa yung hindi ka gwapuhan pero may sinasahod ka, may binibili ka ng pagkain, kaya mong buhayin yung isang babae. Pero kung gwapo ka lang, hanggang dyan ka na lang. Kung batugan ka naman, hanggang dyan ka na lang. Kaya mga kamamaya, kung masipag ang isang lalaki, mapagkakatiwalaan, proud siya sa iyo, piliin mo na yan. Isa yung sign mga kamamay na ang isang lalaki ay tama para sa iyo. Na ang isang lalaking napili mo ay deserving sa pagmamahal mo. So yan lang muna sa ngayon mga kamamay ang ilang mga katangian ng isang lalaki na masasabi ko na tamang lalaki ang pinili mo. So for more love advice na kagaya nito mga kamamay, don't forget to click the subscribe button at i-like mo ang video ito. So magpakilala ka naman sa akin, ilagay mo yung pangalan mo sa baba, shoutout kita next video. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam.